Ayan mga ka-agri, ito na po yung ating nakuha na dahon ng saging. Ito po yung ating gagawin na binhi ng kabuting saging na hindi na niluluto. Tatadta rin po natin yan. So ayan mga ka-agri, tatadta rin lang natin to na ganito kalalaki. Yan, kung makikita nyo, ganito lang kalalaki yung ating gagawing binhi ng kabuting saging na hindi na niluluto. Hindi nyo na kailangan ng mahabang oras pagpapasteurize ng binhi ng kabuting saging. Ito ang unang proseso ng ating gagawin. Manood lang kayo, tapusin nyo yung ating video para matutunan nyo rin kung paano gumawa ng kabuting saging na hindi na niluluto. Tagta rin natin to. Ayan, pagkatapos nating tagtarin yung ating dahon ng saging, ilalagay natin ito dito sa planggana. Bababad natin to sa tubig ng 10 to 15 minutes. Ayan. Ayan, antayin lang natin 10 to 15 minutes. Babad natin to sa tubig. After 15 minutes, hanguin na natin to. Ito naman ang ating isusunod na gagawin. Tayo ay nagpakulo ng kulong-kulo na tubig. Ayan, kung makikita nyo. Ganito lang ang aking lutuan. Ayan, itataktak ngayon natin to dito. Ayan, so kung makikita nyo, ayan yan, ganyan lang. Yung mainit na tubig ay bubuhos natin dito sa ating binabad na dahon ng saging. Pag natapos na nating patuluin yung tubig, ito naman ikakalat natin ito dito sa manta at ating pasisingawin. Medyo tatanggalin natin yung kanyang sobrang basa. Ang kailangan kasi natin, ito ay hindi sobrang basa, hindi tuyo. Kailangan natin yung tamang moisture niya. Yan. Ngayon medyo basa-basa pa siya. Papatuyuin natin to sa araw para mabilis na matuyo. Yung hindi naman tuyong-tuyo. Ayan, kalat natin to. Ayan, kinalat na natin yung ating dahon ng saging. Antayin lang natin na makuha natin yung tamang moisture ng ating dahon ng saging na tinadtad na gawin nating binhi. Hintay lang tayo hanggang sa medyo matuyo-tuyo to ng konti. Ito ay atin ang ilalagay dito sa plastic. Itong plastic na ito ay pinaglagyan ko na ito dati nung aking mga unang ginawa na binhi. Sayang naman kung itatapon ko. Paglagyan ulit natin. Mga ka-agri, dito tayo kukuha ng yung lalagay natin na binhi dun sa ating ginawa na dahon ng natinadtad natin na dahon ng saging. Kung makikita nyo, tuyo na to. Ayan, tuyo na yung kanya mga dahon. Naka 3 harvest ako dyan. Pero meron pa siyang tumubo at ito yung ating gagawin na binhi. Ito kung makikita nyo, yan, ito meron pa ito. Ayan, saka ayan kung makikita nyo yan. Kukunin natin, ito yung ating gagawin para ilagay. Ito, ayan, malapit na siyang bumuka. Lagay natin dito.
Ito pa. Ayan. Ayan, hindi pa bumubuka. So, ito pa tatlo. Ayan. Saka itong paapat. Ito na yung ating mga gagawin. So ito mga ka-agri, gawin natin yung, ay umalis ka dyan, nasali ka pa, yung ating binhi. So linisan muna natin ito, tanggalin natin yung mga rice coal na nakadikit. So linisin lang natin ganyan. Ito ang gagamitin natin, ilalagay natin ito sa ibabaw. O ganito lang, oh, pag-apatin lang natin. Yan. Yan. O ngayon, ito yung ilalagay natin. Ito yung tinatawag na F0. Yan, dito lang natin ilagay. Sa tabi lang, tabi. Kung makikita nyo, yan, ganyan lang. Yan. Ganyan lang kasimple. So, ganun lang gagawin natin dito sa natitira pang apat. So, pagkatapos natin tong lagay yung ating binhi. So talian na natin to ng lastiko. Ganito lang, oh. So kapag ito, yan, kung makikita nyo, kapag ito ay kumalat na yung kanyang amag, kakalat ito papaganito pababa. So antayin nyo lang na umabot yung amag nya hanggang dito sa ilalim. So pwede nyo na itong itanim o kaya ikalat, katulad nitong aking isang ginawa. So ito, kung makikita nyo, ayan, tunaw na yung kabuti dun sa ibabaw. So papakita ko sa inyo kung ano yung naging resulta. So ito ay nasa 2 weeks na. Ayan, natuyo na, oh, na wala na yung kanyang ayan, oh, yan natunaw na. So ito yung aking ginawang binhi noon. So ipapakita ko sa inyo yung amag. Ayan, oh. Ayan, makikita nyo parang may sapot-sapot ng gagamba. O ayan, ganyan yung aking binhi. Ganyan yung magiging resulta nung ating gagawin. So ito, tingnan natin sa ilalim. So ayan, oh. Yan, kita nyo yung mga sapot na yan, yung parang sapot-sapot na gagamba. So ganyan yung ating binhi. So ito, kung gusto nyo itanim, pwede na ito. Ito yung F0. So kung gusto nyo naman ikalat, so ganito lang gagawin nyo. Ito yung ating ginawa. So ilipat lang natin to dito kapag ganito. Yan. O ganyan lang. Ganyan lang kasimple yung mga hindi na niluluto na binhi ng kabuting saging. So press lang natin pababa. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos itali na natin to ng lastik ulit. Nalaglag. Ayan, ganyan, tali lang. O yan. O kakalat yung ating nilagay na yan, yung amag papunta dito sa ilalim. So ito na yung tinatawag na F1. So galing sa F0 ito. So ito yung ginawa nating isa, nilagay natin ng kabute. So ito yung pag kumalat yung amag dito hanggang ilalim, ito tinatawag na F0. So katulad nito yan, ginawa natin. Tapos ito, F0, inilipat naman natin dito.
Ito sa mga kasamahan natin na ginawa kanina. So, tawag dito ay F1. So mas magandang itanim kung gusto nyo, itanim nyo na to F0. So mas maganda to, epektibo. Nasa 100% natutubo ang ating ginawa na binhi ng kabuting saging na hindi na niluluto. So yun lang, tuloy lang natin yung ganito pagtatanim, paggagawa pala ng kabuting saging na hindi na niluluto. So ganun proseso lang, pabalik pa ulit-ulit lang yan. Tapos to lagay natin dito sa ibabaw ito. So pagdaluhin natin to, ayan, lagay na natin to dito. So hindi na natin ito nilagyan ng katulad nung napapanood natin sa iba na mayroong kasamang darak, asukal. So talaga ito tuto, kakalat at kakalat ang amag nito. Kung gusto nyong itry sa inyo, so bakit hindi? Hindi naman, wala namang mawawala sa inyo kung susubukan ninyo. Tapos kayo na rin ang makakasagot kung epektibo ba o hindi totoo yung aking ginagawa. So kayo na rin ang makakasagot. So salamat sa panonood. At ito, gagawin natin ito ng video pagkat tumalat na yung amag niya sa ilalim. So gagawin natin ito ng video ng pagtatanim natin hanggang sa bumunga.